Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Eto na nga po, may narinig po tayong chismis. Gaano kaya katotoo na nagkakaroon na daw po ng gulo sa pagitan ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez? Kasi kung papansinin ninyo doon sa statement ni Saldico, nilalaglag niya na si Bongbong Marcos pati si Martin Romualdez. Ngayon, hindi kasi nagugustuhan daw ni Bongbong Marcos na paanong bumaliktad itong si Saldico, hindi ba ginagawa ng maayos ni Martin Romualdez ang kanyang trabaho? Kaya ganito nangyari ngayon, di ba? So after maglabas ng statement ni Bongbong Marcos na marami raw ang magpapasko sa kulungan, timing, bumaligtad si Saldico at inilalaglag na si Bongbong Marcos. So posible ba na si Marcos, si Marcos Jr. at si Martin Romualdez doon magpapasko sa kulungan. So pakinggan po natin itong narinig nating chismis na nagkakaroon ng araw ng sigalot between Marcos Jr. at kay Romualdez. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad. Kaya pindot na sa ito, panoorin po natin. Kasi may nabalitaan tayo. Ito, mga ano natin dito, mga sources natin dito, hindi puting ahas, ha? Hindi galing sa mga chismosa lang. Ito talagang galing sa kaloob-looban. Hindi ko na lang sasabihin. Galing sa balun-balunan ito. Ha? Meron tayong nabalitaan. Ano yun? Ewan ko kung totoo. May malalaman natin yan sa part 3, part 4. Ngayong part 2, meron tayong na-observe na wala dun sa part 1. Dun sa part 1, hindi nagmalinis si Saldico. Basta, pinasabog niya. Ang budget na insertion ay galing kay Marcos, pinadaan through the speaker. Then yung pinaka-summary nung part 1 Yung part 2, ang pinaka-summary, yung 100 billion na insertion, 25 billion doon kay Marcos at dineliver through yung mali-maleta, kaya naglabas siya ng picture doon. And, bigla niyong pansinin to, wala daw siyang nakuha. Bago! Diyan sa bagay na yan, hindi ako naniniwala kay Saldico. Hindi ako naniniwalang wala siyang nakuha. Sabi kahit ako, hindi ako naniniwala doon na walang kinita si Saldico. Sa ganung kalaking halaga, papayag ka ba na wala kang makukuha? Diba? Siguro, kaya niya lang sinasabi ngayon na wala siyang kinita. Siyempre, survival na Para lumabas na wala siyang kinalaman, sumunod lang siya sa utos. So, kailangan wala ka natanggap. Para lumabas, hindi ikaw yung most guilty. Ikaw yung least guilty. At possible, pwede kang mag-apply ng witness protection program. So, isa lang yan sa mga dahilan para kaya niya sinasabi na wala siyang natanggap doon sa insertion ni Bongbong Marcos. Sabi nga ni Coach Oli, panoorin niyo si Coach Oli, magaling din ng kanyang analyzation. Sabi niya, maaring wala siyang nakuha doon sa 100 billion. Pero baka binalatuan lang siya. Pwede. Ayaw lang tawaging meron siyang nakuha o yung may percentage siya doon. Pero may balato siya. Which we do not know. But ako personally, I do not believe na wala siya doon. Wala siyang nakuha. Pero itong matinding info na nanggaling sa kaloob-looban, doon sa balumbalunan, ang sabi, ang siste, nagkakaroon na daw ng bangayan between Romualdez and Marcos. Nagkakaroon na daw ng turuan. Nagtuturuan na sila ngayon. Kung sinong may kasalanan. Si Marcos takot kay Romualdez. Okay? Kaya nga, kung papansinin nyo, nung tinanong siya, tumawa-tawa na lang siya. Alam mo naman, pag nagsisinungaling si Marcos, tumatawa yan Pag hindi niya alam ang sagot, tatawa yan. So, napansin nyo rin ba yun? Diba? Ganun siya, kapag na-ambush interview siya, para lang
alam niyo, makapag-isip siya ng isasagot niya. Pero sablay pa rin yung mga sinasagot niya. Kahit na ano di ba? Bigla lang siyang tatawa na nakakaloko. Tapos sasagot siya ng alanganin na in related naman doon sa topic na tinatanong sa kanya. So, ibig sabihin talagang itong si Bongbong Marcos hindi marunong sumagot. Kaya takot na takot to sa mga yung bigla ang press conference, yung mga ganyan na mayroong mga magtatanong na out of the blocks, out of the box, mga ganyan, yung mga bigla ang question na in-related na sa dapat maging topic. Kaya ingat na ingat si Bongbong Marcos pagdating sa mga ambush interview. So, tumawa-tawa siya na hindi siya kasi hindi niya masagot ng diretso na ituturo ba niya ito o hindi. Pero, pansinin mo ang galaw ng mga sekretary niya, yung kanyang paboritong pinilit sa ombudsman, binabanggit na si Romualdez. Ibig sabihin, like what we know, and matagal ko na sinasabi to, Marcos is not confrontational. Hindi niya kaya kasi weak na presidente ito, mahina to eh. Ayaw niya ng confrontation. Hindi niya masabing diretso si Romualdez. So yung mga tao lang niya ang nagsasabi na kasama si Romualdez. Ang balita, kung dyan sa balon-balunan na yan, nagagalit na daw si Romualdez kasi bakit tila siya ang tinuturo na, siya na yung tinutumbok. Nililigtas na lang si Marcos. Kaya di umano, allegedly, sabi nitong taga-balon-balunan ko, nagkakampihan na daw si Marcos against Romualdez and Zaldico. Yung paglabas... Totoo kaya yun? Na nagkakampihan na si Marcos, si Zaldico at si Martin Romualdez. So, pag ganun na nangyari, mas lalong madidiin si Marcos Jr. Kasi may mas malaking, sigurado tayo, may hawak na alas si Martin Romualdez laban dito kay Bongbong Marcos. Kaya tingnan mo ang ginagawa ni Bongbong Marcos, di ba? Pinipilit niyang sagipin si Martin Romualdez. Doon nga sa di ba, sa pagkakaso nga ng ICI, di ba? Inabsuelto na ni Bongbong Marcos yung pinsan niya. Tapos ngayon, ang nangyayari, mukhang si Bongbong Marcos yung may ipit ngayon dito dahil ang tinuturo ni Zaldico si Bongbong Marcos. Hindi si Martin Romualdez. So, mukhang madadali rito si Da Junior. Kung nagkataon dito dahil kung babaliktad din si Martin Romualdez, shoot sa banga itong si Bongbong Marcos. Paglabas ni Zaldico ay script down ng Romualdez Zaldico. Allegedly. Ibig sabihin, kung papansinin nyo, kaya nga nung pinapakinggan ko na maigi, paulit-ulit kong pinakikinggan, tila ang punot dulo, palagi na sinasabi ni Zaldico do sa part 2, galing ang insertion kay Marcos at si Romualdez parang walang kinalaman at para bagang tinanong lang niya si Romualdez, ano bang gagawin natin dito? Ang sabi daw ni Romualdez, kailangan yan. Para bagang sinasabi ni Zaldico dun sa kanyang video na si Romualdez, hindi siya yung mastermind. Ang sinasabi lang niya, kinukonfirm lang niya na si Marcos ang nagpa-insert ng 100 billion. But not him. Nakaget nyo ba yung gusto mangyari dito ni Banatbay? Ang punto niya, doon sa second part, yung part 2 ng statement ni Zaldico, lahat nanggaling kay Bongbong Marcos ang utos, dumadaan lang kay Martin Romualdez, kumbaga tulay lang. So, ang nangyayari ngayon, since sinasagip ni Bongbong Marcos, itong si Martin Romualdez, inabsuelto niya na, si Zaldico naman, inililiis naman yung issue kay Martin Romualdez. So, ang nangyayari ngayon, si Bongbong Marcos na yun naiipit. So, nagkakaroon na kumbaga, diskumpiyado na si Bongbong Marcos na parang, teka lang, bakit parang yung pinsang ko nawawala na sa eksena?
sa akin na napupunta lahat ng sisi. So, mukhang may posibilidad nga yung sinasabi ni Bongbong Marcos kasi panoorin nyo maigi yung statement ni Saldico. Mukhang tama yung obserbasyon ni Banat Bay. Panoorin nyo na maigi. Kung matalas ang inyong isip, aba oo nga. Di ba? Pansinin ninyo mga kababayan, walang sinabing direkta si Zaldico na hindi. May utos to si Romualdez. Na siya mismo nagsabi, nakawin ko ito. Walang ganun eh. O siya mag-insert. Hindi. Parang kinukonfirm lang niya kay Romualdez, tinanong lang niya kay Romualdez, anong gagawin natin? Anong ano? Eh, wala tayong magagawa. Yan ang hari eh. Yan ang utos ng hari eh. Parang ganun lang. Para bagang nagsabi sa akin ng taga-balumbalunan, sabi niya, meron na kasing bangayan. So ang paglabas ni Zaldico, ayan ay Romualdez Zaldico versus Marcos. Para malinis si Romualdez at ang talagang idiin na ngayon si Marcos. For whatever fucking reason is. I don't care kung magbangayan sila, mag-away sila. But one thing is true. Tama yung sinabi ni Gutesa na nagdi-deliver ng mali-maleta. At sabi, Diba? Binanggit yan ni Saldico. So, kumbaga, eto, confirmation na tama yung sinasabi ni Gutesa. Pero, ang tanong, parang diskumpiyado pa si Ping Lacson doon sa statement ni Gutesa. At ang lagi lang pinambubutas, notaryo. Eh kahit nag-quote na nga sa di ba? Sa Senado, hindi na nga dapat pinagtatalunan yung yung notarial issue na yan eh. The fact na sinabi ni Gutesa, nag-deliver siya ng pera ng mali-maleta kay Saldico at kay Martin Romualdez. Nagpakita ng ebidensya si Saldico ng picture ng mga maletang sinasabi ni Gutesa. Ano pa bang inaantay dito ni Ping Lacson? Ano pa bang inaantay ni Ombudsman Boying Rimulya? Kaya napag-aalataan na mukhang may pinagtatakpan pa yung dalawa, pinipilit pang baka may maisalba pa, may hilot pa yung sitwasyon, mailis nila yung korupsyon papunta kay Bongbong Marcos. Kaya yun nakakapagtaka, di ba? Dinilay na nga ni Ping Lacson yung Blue Ribbon Committee, di ba? Nag-resign pa siya kunyari. Tapos ang dulo, tatanggapin niya uli. Kaya yung mga dapat na ipapatawag pa para i-confirm nga yung sinasabi ni Gutesa, wala na. Nakalipad na. Kahit nga si Bonoan, yung sekretary ng DPWH, wala na. Nakalipad na ng Amerika. So, wala nang kasiguraduhan kung babalik pa yan kagaya ni Saldico, di ba? Pinaalis nila si Saldico. Tapos ngayon, pinipilit nilang bumalik. So, malamang si Manny yung Secretary Bonoan, ganun din ang gawin. Bakit pa siya babalik ng Pilipinas na pwedeng siya yung maging tulay para madiin lalo si Bongbong Marcos? at sabi nga ni BP Sara Duterte, it is not odd for Romualdez about mali-maleta. Kasi nasangkot na daw, di umano, itong si Romualdez, dyan sa Delaware, sa Amerika, na maleta rin doon sa Okada. Diba, na issue. Kaya sabi nga ni BP Sara Duterte, hindi yan masasabi mong imposible. Kasi may nasangkatan na si Romualdez na mali-maleta din. Yun ang isang importante sa akin. Hindi ako naniniwala sa 100% na sinasabi ni Saldico na wala siyang natanggap, na kinonfirm lang niya kay Romualdez. Hindi ako naniniwala doon. Ito'y sit-in, ito'y pinag-usapan. Alam mo yon, 3 kayong nag-usap-usap dyan. Hindi ako naniniwala na inutusan lang kayo. Diba? Hindi ako naniniwala, 3 kayo dyan at pinagplanuhan yan. Sa tingin ko, opinion ko ito. I can be wrong, but it is my opinion na sa tingin ko ganun na nangyari. Alam nyo, tama yung punto ni Banat Bay. Silang 3 dyan ang pinaka-ulo ng sindikato na yan. Yun nga lang, dahil nga sa nangyayaring iniipit nila si Saldico o iniipot ni Bongbong Marcos si Saldico, so napilitan na si Saldico na kumanta kasi kesa naman siya lang yung makulong,
damay-damay na. So, antayin natin kung ano pa yung mga lalabas na statement, mga ebidensya ni Saldico na magdidiin lalo kay Bongbong Marcos at kung ito ay tutulay kay Martin Romualdez. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.